Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa fishing industry sa General Santos City o Gensan, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Sa isang mensahe sa personal niyang pagbisita sa Gensan, binigyang pagkilala ng Pangulo ang mahusay at kahangahangang trabaho ng mga mangingisda roon. Aniya, di alintana ng mga mangingisda ang init sa Gensan, maging ang alon ng Celebes Sea at Pacific Ocean. Makapag-uwi lamang ng huling isda. Sa Gensan. Pamamahagi ng mga mas mura at accessible na fishing import or rather input para sa produksyon, pagpapatayo ng karagdagang cold storage facilities, at pagpapaigting sa research and development upang paunlarin ang kakayahan ng industriya. Dahil sa bagong Pilipinas, tuloy ang trabaho para sa pag-asenso. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinag-aaralan ngayon ang pamahalaan na amyendahan ang Republic Act o RA 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa posibleng amyendahan ang pagsusulong sa epektibo at mas responsive na mga programa upang paghusayin ang coconut planting at expansion project. At para sa ating coconut farmers, inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga konkretong solusyon ng pamahalaan bilang suporta sa coconut industry. Sa kanyang tour and inspection sa coconut plant ng Century Pacific Agricultural Ventures Incorporated sa Gensan, inilahad ng Pangulo ang mga probisyon ng Revised Coconut Farmers and Industry Development Plan. Sa ilalim ng plano ay target na magtanim ng 100 million coconut trees bago matapos ang 2028. Patuloy na pinag-aralan at pinapalakas ang pagsugpo sa mga peste at patuloy ang pamimigay ng fertilizers para mapaganda ang ani at tumaas ang kita ng ating farmers. Dagdag pa ng Pangulo, kasalukuyang inaaral ang pag-amyenda sa Coconut Farmers and Industry Fund Act para malaman ang mga susunod na hakbang para paunlarin pa ang coconut industry.
Batay sa RA 11524 na nilagdaan noong 2021, minamandato ang pagmamantina ng trust fund sa loob ng 50 taon sa ilalim ng bubuuing Coconut Farmers and Industry Development Plan. Sinabi pa ni Yusek Castro na ipinagutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA, Department of Trade and Industry o DTI at Philippine Coconut Authority o PCA na hikayatin ang pamumuhunan sa coconut industry at pag-aralan ang mga produktong maaaring gawin o magamit sa niyog. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA palalakasin ang supply ng baboy at manok upang mapaluwag ang pressure sa inflation. Ang ulat mula kay Ray Ferrer. Kailangan pang palakasin ng Department of Agriculture ang pagtugon sa presyo ng mga pagkain lalo na sa isda, baboy at manok dahil sa bagyang pagtaas ng inflation nitong Hunyo. Iniulat ng Philippine Statistics Authority ang bagyang pag-akyat ng inflation dahil sa pagtaas ng gastos sa housing at utility. Gayon din sa edukasyon kasunod ng pagbubukas ng bagong school year. Bagamat patuloy na kumakalma ang food inflation bunsod ng malakihang pagbaba ng presyo ng bigas, gulay at saging. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., naghanap na ang DA ng mga paraan upang mapalawak ang pagkukunan ng baboy at manok. Nakipagkita rin si Chiu Laurel sa importers ng isda kamakailan at hinimok ang mga ito na magpasok ng murang uri ng isda. Naitala naman ang record year-on-year na pagbaba ng presyo ng bigas ng 14.3% noong Hunyo matapos na bumaba ito ng 12.8% noong Mayo. Asahan pa ang kaluwagan sa presyo ng bigas sa hinaharap dahil ibababa ng DA ang maximum suggested retail price sa imported na bigas sa 43 pesos per kilo simula ngayong Hulyo 16. Batay sa datos, lumitaw na ang top 5 contributors sa 1.4 inflation nitong Hunyo ay ang mataas sa presyo ng baboy at manok hanggang 13% at 10.4%. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, negative inflation sa pinakamahihirap na pamilyang naitala sa unang pagkakataon magmula pre-pandemic. Mag-uulat si EJ Lazaro. Sa unang pagkakataon mula noong Oktubre 2019, naitala ang negative inflation o deflation na negative 0.4% sa pinakamahihirap na 30% ng mga sambahayan sa bansa nitong Hunyo 2025. Isang senyales umano ng epektibong kampanya ng gobyerno kontra kahirapan. Ayon yan sa naging pahayag ng Department of Finance o DOF. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba rin sa 1.4% ang kabuang headline inflation sa bansa nitong Hunyo. Sa taong ito, nasa 1.8% ang average inflation, mas mababa sa target ng pamahalaan na 2% hanggang 4%. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, patunay ito na gumagana ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bilihin lalo na sa pagkain. Malaki rin umano ang naging ambag ng pagbagsak ng presyo ng bigas, gulay, mais at asukal. Pinakamalaking ambag dito ang 14.3% na pagbaba ng presyo ng bigas na sinasabing pinakamalaking pagbagsak ng presyo nito mula 1995. Bagamat bumaba ang inflation, patuloy ang pagbabantay ng pamahalaan sa posibleng pagtaas ng presyo sa kuryente, karne at renta. Sa ilalim ng mga programang gaya ng Benteng Bigas Meron Na o BBM Na at Kadiwa, sinisiguro ng pamahalaan na may abot kayang pagkain at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Gayon din ang patuloy na pagbabantay nito sa presyo ng langis kung saan handang mamahagi ang gobyerno ng fuel subsidy sa iba't ibang sektor upang mabawasan ang kanilang pasanin. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Isinusulong ni Senador Alan Peter Cayetano na itatag ang 3rd Congressional Commission on Education o EDCOM-3 para ayusin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sa inihaing panukala ni Cayetano, bubuuin muli ng isang coordination body na kabibilangan ng Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Magsisilbi ring co-chairperson ng EDCOM-3 ang 4 na chairperson ng Senado at Kamara ng mga Committees on Basic Education, Arts and Culture at ng Higher Technical and Vocational Education. Magkakaroon din ng Advisory Support Council o ASC na bubuuin ng mga kinatawan mula sa akademya, business sector, parents associations, local government units o LGUs at civil society groups. Kabilang sa mga pangunahing tututukan ng EDCOM-3 ay ang lumalalang learning crisis, mataas na dropout rate, kakulangan sa digital infrastructure, malnutrisyon o stunting sa kabataan, workforce mismatch at paggamit ng mga makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence o AI sa sistema ng edukasyon. Nilinaw ni Cayetano na hindi kukumpetensyahin ng pinapanukala niyang EDCOM-3 ang Education Cabinet Cluster na aprobado na in principle ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador Vicente Sotto III tiniyak na mahigpit na susundin ng kanilang conscience block ang mga rules at procedures sa Senado alinsunod sa itinakda ng saligang batas. Narito si Nympha Asuncion. Pinahayag ni Senador Vicente Sotto III na titiyakin ang kanilang conscience block na mahigpit na masusunod ang mga rules at procedures sa Senado alinsunod sa itinatakda ng saligang batas. Ayon kay Sotto, ang nabuo nilang conscience block ay kinabibilangan ng mga batikan ng mambabatas kasama siya, sina Senador Ping Lacson, Senador Juan Miguel Zubiri at Senadora Loren Legarda. Ito ang bloke na una nang tinawag ni Zubiri na veteran block. Dinagdag rin ni Sotto na titiyakin rin nilang magiging transparent at malinis ang ipapasang fiscal policy ng Senado. Una na rin sinabi ni Zubiri na si Sotto ang sinusuportahan ng kanilang bloke para maging Senate President ng 20th Congress. Ito ay sa kabila ng tila pagiging dehado ngayon ni Sotto bilang una nang sinabi ni na Senador Joel Villanueva at Senador Alan Peter Cayetano na mayroon ng mahigit 13 na boto si Senate President Chis Escudero para manatili sa pwesto. Pero tugon dito ni Sotto, unpredictable pa rin ang mga magiging kaganapan sa July 28 o sa opisyal na pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Pinunto rin ng dating Senate President na ang leadership ay nakabatay sa kagustuhan ng mga senador at anumang oras ay pwede itong mabago. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Prioridad ng National Electrification Administration ang Rural Electrification Program sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA sa buong bansa ngayong taon. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, aabot sa 3.6 na bilyong pisong alokasyon ang inilaan para sa programa. Ang Mindanao ang nakakuha ng pinakamalaking pondo na may 2.5 bilyong piso o 68% ng kabuuang budget. Saklaw nito ang mga proposed electrification projects sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Davao del Sur, North at South Cotabato, Sultan Kudarat, Agusan del Sur, Surigao del Sur at Sulu. Kasama din sa programa ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, partikular sa mga lalawigan ng Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Sur at Lanao del Sur. Nakatanggap naman ang Luzon ng alokasyon na 701.2 milyong piso o 19% para sa mga proyekto sa Cagayan, Nueva Vizcaya, Kalinga, Oriental at Occidental Mindoro at Palawan. Samantala ang Visayas ay pinaglaanan ng 462.6 milyong piso o 13% para sa Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Siquijor, Eastern at Northern Samar.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ng Department of Energy o DOE ang layunin ng draft na Department Circular kaugnay ng integrasyon ng nuclear energy sa power mix ng bansa, kasabay ng nalalapit na pagpasa ng Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Ayon sa DOE, layunin ng panukalang polisiya na maglatak ng malinaw, siyentipiko at inklusibong landas tungo sa energy transition. Tiniyak ng kagawaran na hindi papalitan ng nuclear energy ang renewable energy o RE, kundi ito ay magsisilbing katuwang upang mapatatag ang supply ng kuryente, lalo na sa harap ng mga variable na renewable energy tulad ng solar at wind. Sa pahayag pa ng ahensya, ito ay bahagi ng Philippine Energy Plan 2023 to 2050 na nagsusulong ng ligtas, diverse at sustainable na pinagkukuhanan ng enerhiya. Dagdag pa ng DOE na ang paggamit ng nuclear ay voluntaryo at nasa kamay pa rin ng mga distribution utilities ang desisyon kung ito ay technically at economically viable. Bukas umano ang DOE sa mga opinyon at mungkahi ng publiko, kaya naman isang public consultation ang inaasahan sa July 15, habang nananatiling nakatuon ang kagawaran sa transparency at pagsunod sa international standards sa posibleng pagpasok ng nuclear energy sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Lokal na pamahalaan ng Laguna isinusulong ang eco-friendly tourism. Si Charmaine Cristobal sa report. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakumpleto na ang 21 overseas Filipino workers o OFW na bumubuo sa batch 38 na nakauwi sa bansa mula sa Israel. Dumating sa bansa Biyernes ang gabi ang isang batch ng 13 caregivers sa pamamagitan ng Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga umuwing OFWs ay binigyan ng komprehensibong suporta sa reintegration, kabilang ang mga programang pangkabuhayan, kalusugan at welfare programs, pati na rin ang mga vouchers sa pagsasanay ng TESDA. Sa kanilang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ang mga repatriate ay sumasailalim sa pagsusuri sa kalusugan at nakatanggap ng agarang tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga training voucher ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinagawa sa unang pagkakataon ang makasaysayang pulong sa pagitan ng Pilipinas at Israel bilang bahagi ng Joint Economic Commission na layong patatagin ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Dito lumahok si Philippine Ambassador Eileen Mendiola sa kauna-unahang pulong ng Philippines-Israel Joint Economic Commission o JEC na inilalarawan bilang isang milestone pagdating sa bilateral trade relations at unang aktibidad ng embahada mula ng sumiklat
labang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry o DTI ng Pilipinas at ng Ministry of Economy and Industry ng Israel. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya at startup development, pati na ang kooperasyon sa agrikultura, cybersecurity, intellectual property at customs. Ibinida rin ng DTI ang positive economic outlook ng bansa at mga bagong batas para sa mas bukas at competitive business environment. Kasama rin sa agenda ang modernisasyon ng dairy sector at pagpasok ng prutas ng Pilipinas sa Israeli market. Bilang susunod na hakbang, inaasahan ang pagbisita ng mga opisyal at business delegation mula Israel sa Pilipinas ngayong Hulyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nanguna ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya pagdating sa pagpapatupad ng Diversity, Equity at Inclusion o DEI sa mga lugar ng trabaho batay sa 2025 Hiring Compensation and Benefits Report ng Job Street by SEEK. Ayon sa ulat, 63% ng mga kumpanyang Pilipino ay aktibong nagpapatupad ng DEI initiatives gaya ng anti-discrimination policies. Mataas din sa porsyento ng mga employers sa bansa ang nagpapatupad ng ilang inisyatiba tulad ng unconscious bias training at pagkakaroon ng diverse hiring panels. Itinuturing itong pinakamataas sa rehiyon, kahanay ng Thailand. Ang mataas na antas ng DEI adoption sa bansa ay iniuugnay sa umiiral na mga polisiya ng pamahalaan at malawak na pagtanggap ng kultura. Sa kabilang banda, ang Malaysia at Singapore ay may pinakamababang DEI adoption, bunsod ng kakulangan sa legal na mandato para rito, perceived cost at kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga epektibong estratehiya sa DEI. Samantala, pagdating naman sa makatarungang hiring practices, nangunguna rin ang Pilipinas sa pagsasagawa ng mga hakbang gaya ng pagtatakda ng diversity goals at blind resume screening. Habang nahaharap pa sa hamon ang ilang bansa sa rehiyon, maraming kumpanya sa Southeast Asia ang nagsimula ng mag-review at mag-standardize ng kanilang job descriptions upang matiyak ang patas at inklusibong recruitment process. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Antabayan na ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene.
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 200 minimum wage earners sa Isabela na kinabang sa 20 pesos rice program. Si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw sa report. Hospital sa Santiago City, Isabela, inabenepisyohan ta benteng bigas meron na o BBM program na napagkafanan ta probinsya ng Isabela ta napasang aligwan tapagkarofanan na DOLE, Department of Agriculture, National Food Authority, Antre Food Terminal Incorporated. Iriyaw nga trabahador ay nakagatang da tatagi 20 kilos da nga bagga nga nagatang da tatagi 20 pesos ta nga kilo. Yaw nga inisyatibo ay dapeno mo funan minimum wage earners nga makagatang na po nga pagkaasangaw nga makatutulo laman ni presyo na magatang ira. I-target na DOLE, arupaga nga empleyado imafunanda nga makagatang tanapo nga baga tatumunok ira nga aggaw. Lalo ta iplano, ipaydayaw nga baga takadiwa na Pangulo tanaduro mga centers ta reyon. Nagafood ta Radyo Pilipinas Tugigaraw sakan si Dina Tuddo Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dina Villacampa. Benguet Vice Governor Marie Rose Fongwan Quepes hiniling sa mga fast food chain na isama sa kanilang menu ang gulay upang tugunan ang malnutrisyon sa lalawigan. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Kidkidawan ni Vice Governor Mary Rose Fongwan Quepes kadagiti fast food chains iti probinsya ti Benguet. Ngagserbi dagitoy itinateng kadagiti menu kas panang ipromote iti nasaya at nutrisyon. Iti naangay a Joint Regional and Provincial Nutrition Month celebration kinunan ni Quepes akas vegetable salad bowl of the North ti probinsya ket may pangpangruna kumat ti pannakaidasar tinateng. Nakaladladingit anang ato iti malnutrisyon iti probinsya, iti laksid a 70% tinateng ang maiturturong sa Jai Metro Manila ket aggapo iti probinsya ti Benguet. Kasapulan ti panakitinulong ti pribado a sektor tapno maikkan iti umno a solusyon ti malnutrisyon nang nangruna kadagiti agtutubo. Inalukoy pa ni Vice Governor Quepes sa giti umili nga addaan iti pasken wenno okasyon anayunan da tinateng dagiti potahe ama idasar asaan kitdi a puro watwat. Manipo ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joseph Cabanas. Dating spokesperson ng Philippine National Police o PNP Anti-Kidnapping Group, itinalagang bagong Provincial Director ng Catanduanes Police Provincial Office o PPO, si Rosie Nieva ng RP Virac sa balita. Pigtalaga ako mo bagong Provincial Director kang Catanduanes Police Provincial Office si Police Colonel Elmer Serrano kan PNP Anti-Kidnapping Group kasabay kan ginibong turnover of command ceremony sa pangingenot ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Pigsyerto ni Serrano ang sa iyang bilog na suporta asin dedikasyon para sa matuninong asin salbadong komunidad sa Catanduanes. Sigun sa iya ipapadagos niya ang mga magagayo na napuunan ni former Provincial Director Police Colonel Edward Quijano.
Positibo man ini na dakol siyang magigibong pagbabago sa linyada kan kapulisan sa isla basado sa iyang mga naging eksperyensya sa PNP AKG. Pinasalamatan man ni Police Colonel Quijano ang kapulisan sa saindang serbisyo sa laokan sa iyang panungkulan. Mientras tanto naglalao man si Catanduanes Governor Patrick Asanza na sa tabang kan bagong pamunuan kan PPO matutuldo ka na ang manlain-lain na iligal na gibo sa bilog na probinsya. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie Nieva. Higit 20 milyon na halaga ng iligal na droga na sabat sa Talisay City, Cebu. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilianan ng RP Cebu. Nasakmit gikan sa usa ka 36 anyos nga babay atul sa bypass na operation ang illegal nga drogas nga mukabat sa 20.4 milyones ka pesos ang balor. Ang minyo nga negosyante na aktuhan sa otoridad nga namaligya og dakong bulto sa kontrabando sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay sa Cebu. Nakuha sa suspetsadong si alias An ang di mo menos 3 ka kilong gituuhang shabu. Base sa investigasyon, giingong 3 ka kilo matag simana ang madispose sa suspetsado sa iyang operasyon sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug sikpit nga mga dapit. Ang malampusong pagkasikop sa drogista bunga sa hiniusang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Regional Special Enforcement Team Mandawi City, PDEA Cebu Provincial Office, Special Operations Unit 7, PNP Drug Enforcement Unit ug Naval Forces Central. Mag-atubang sa kasong kalampasan sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si alias An nga anaa na sa kustodiya sa otoridad. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jessa Agua Ilianan. 200 partner beneficiary ng Project Lawa at Binhi sa munisipalidad ng Tubungan, Iloilo nakatanggap ng cash aid. Magulat si Marian Grace Ereñeta ng RP Iloilo. Nakatanggap ng cash aid ang 200 na partner beneficiary ng Project Local Adaptation to Water Access at Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o Binhi sa Tubungan, Iloilo. Ang bawat isa ay nakatanggap ng tig 9,600 pesos na kompensasyon matapos makumpleto ang 20 days na Cash for Work and Training program. Ang mga partner beneficiary ay unang isinailalim sa capacity building training at hands-on activities na nakatuon sa disaster preparedness at sustainable management ng small farm reservoir na mga mahalagang asset ng komunidad sa pagtugon sa seguridad ng pagkain at tubig sa gitna ng climate change. Isinagawa ang pagpapatupad ng programa sa mga barangay ng Kadabdab, Igtuble, Lanag Sur, Mulyona at Tabat. Pagkatapos ng payout, isinagawa ang turnover ng mga community sites sa mga partner beneficiary at nagsagawa rin ang DSWD at mga kawani ng lokal na pamahalaan ng monitoring at assessment visits sa mga community garden at small farm reservoir. Nagikan sa Radyo Pilipinas Iloilo, ako si Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Marian Grace Ereñeta. Philippine Franchise Association nakikita ang malaking potensyal ng Davao Region at buong Mindanao na lumago. Narito ang report ni Armando Feniquito ng RP Davao. Nakikita ng Philippine Franchise Association na malaki ang potensyal ng Davao Region at maging ang buong Mindanao na mas lalo pang lumago ang ekonomiya sa darating na panahon. Ito ang naging pahayag ni Philippine Franchise Association Chairman Chris Lim sa sinagawa nitong franchise negosyo para sa Davao Region sa SM Lanang. Ayon kay Lim, na marami ng mga kumpanya nagkakainteres sa pumasok sa Mindanao at para makapasok dito ay dapat mauna ito sa Davao Region dahil ito ang kanilang pinaniniwalaan na gateway ng nasabing island region. Inahayag ito na gusto ng mga miyembrong franchisors ito
magbubukas ng maraming branch dito sa Mindanao, kaya sinasagawa nila ang 2 araw na franchise exhibit sa Davao City na nagbukas itong Hulyo 4, 2025. Nagpasalamat naman ito sa suporta na ibinigay ng Department of Trade and Industry para sa kanilang event at maging ang lokal na pamahalaan para sa tagumpay ng pagpasok ng mga franchisors ito sa bawat lugar sa Mindanao. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Armando Feniquito. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan, balitang pampalakasan at balitang showbiz mula kay Steph Vicente. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente, at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bagamat bahagyang bumilis ang headline inflation sa bansa nitong Hunyo, bumagal naman ang galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bottom 30% ng income household sa bansa, ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ulat ni PSA Chief at National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, bumaba sa antas na negative 0.4% ang inflation sa bottom 30% income households. Pangunahing nakaambag dito ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng food inflation, kabilang ang pagbaba ng presyo ng bigas, mais at gulay. Nag-ambag din sa negatibong inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa sektor ng pabahay, tubig, kuryente at gas. Ayon pa kay Yusek Mapa, nararamdaman na sa merkado ang epekto ng Benteng Bigas Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang nakakabenepisyo sa mga mahihirap na Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, para matiyak ang mabilis na transaksyon at maiwasan ang mahabang pila,
Naglaan ang Department of Transportation o DOTR ng mga dedicated lane para sa mga estudyante sa Light Rail Transit o LRT Line 2 at Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ito'y para sa mga mag-avail ng 50% discount sa pamasahe sa mga pangunahing mass transit sa Metro Manila, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi dapat pahirapan pa ang pagberipika ng student discounts para maalis na ang pila at maging mabilis ang daloy ng student passengers. Sa ganitong paraan, sinabi ni Dizon na maiiwasan din ang mahuli sa klase ang mga mag-aaral. Samantala, sinabi rin ng kalihim na magpapatupad ng queuing systems ang LRT Line 1 para sa mga estudyante upang matiyak ang maayos na daloy ng mga pasahero. Nabatid na ipinatupad ang 50% discount sa LRT1, LRT2 at MRT3 nitong June 20, 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na tinanggal na ng bansa ang temporary ban sa pag-angkat ng domestic at wild birds at ang kanilang produkto mula Brazil. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco P. Laurel Jr. na ang pagtanggal sa ban ay kasunod ng matagumpay na paglutas ng Brazil sa outbreak ng avian influenza. Layunin ng desisyon na ito, ani Laurel, ang palakasin ang food security at palawakin ang pinagkukunan ng manok sa bansa. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 35, sakop ang pagtanggal ng ban ang karne ng manok, day-old chicks, itlog at semilya na unang pinagbawal noong Mayo 9 dahil sa outbreak. Inulat ng Brazilian authorities sa World Organization for Animal Health o WOAH na naresolbahan na ito at walang panibagong kaso ang naitala simula pa noong Hunyo 18. Sinabi rin ni Laurel na sa ilalim ng panuntunan ng WOAH Terrestrial Animal Health Code, kinukonsidera ng avian influenza-free ang Brazil. Dagdag ng kalihim na sa pamagitan ng Bureau of Animal Industry na determina ng DA na wala ng panganib sa kontaminasyon ang mga produktong manok mula Brazil. Mahalaga ang pagtanggal ng ban dahil ang Brazil ay isa sa pinakamalaking exporter ng produktong manok kung saan sinasabing bumubuo ito sa 1/3 sa kalakalan ng manok sa buong mundo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Susunod na po ang segmentong Balitang Sports sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message
From PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito po ang ating segmentong Balitang Sports. Magilas ang ipinakita ng Alas Pilipinas subalit hindi ito sapat para tuluyang matalo laban sa Chinese Taipei 25-17, 26-24, 25-22 sa kanilang battle for third sa VTV Cup nitong Sabado. Dahil dito, nagkasya lamang sa ika-4 na pwesto ang Team Philippines, subalit mas magandang pagtatapos ito kumpara sa ika-5 pwesto noong nakalipas na taon. Napunta sa bronze medal match ang Philippine Nationals makaraang matalo laban sa defending champion Cora Belka ng Russia sa loob ng 4 na sets, 16-25, 27-25, 17-25, 22-25 sa semifinals nitong Biyernes. Tinapos ng Alas ang kanilang kampanya kung saan tinalo nila ang Sichuan Wuliangchun ng China at Australia para magtapos sa ika-2 pwesto sa preliminaries. Sa playoffs, pinatalsik ng Alas ang EST Kola ng Thailand bago sila tinalo ng defending champion Cora Belka sa semifinals. Susunod para sa Alas Women ay ang Southeast Asian o CV League 2025 na gaganapin sa Hulyo 25 hanggang Hulyo 27. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tinapos ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pangarap na makakuha ng medalya sa 2025 William Jones Cup makaraang matalo sa Japan Universiade 94-74 sa naginanap sa Taiwan nitong Sabado. Bagsak sa 1-3 record ang Team Philippines para matanggal sa kontensyon habang napanatili ng Japanese Collegiate Ball Club ang kanilang imakuladang record na may 4-0 baraha. May isang laban pa ang dalawang koponan kung saan makakatapat ng Pilipinas ang Collegiate Club ng Chinese Taipei at magbabanggaan ang Japan at ang Chinese Taipei National nitong linggo. Dikit ang laban sa first half kung saan ang bataan ni lead coach Patrick Aquino ay may abante 46-44 kung saan nakagawa ng 15 puntos si veteran center Jack Animam. Subalit na bakong Pilipinas sa second half kung saan nakuha ng Japan ang abanse 66-58 sa third quarter salamat sa walang mintis na tirada ni Suzuno Higuchi na nakagawa ng 7 puntos. Nagtapos si Animam na may impresibong double-double na may 21 puntos at 16 na rebounds kasama pa ang 2 steals at 1 assist habang sina Naomi Panganiban at Luna Ozar ay nag-ambag ng 14 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Para sa Japan Universiade, naging balanse ang kanilang atake kung saan pinangunahan ni Maika Miura ang koponan na may 12 puntos habang sina Higuchi, Ufuma Tanaka, Haru Owaki at Asuza Asahina ay lahat nagtapos na may 11 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nakaligtas ang Akari sa
nagpupumulit na Zeus Coffee para kunin ang kanilang unang panalo sa 2025 PVL On Tour, 26-24, 25-21, 17-25, 17-25, 17-15 sa larong ginanap sa Inares Center, Montalban nitong Sabado. Dahil sa panalo, ang 1-2 o naging 1-2 ang record ng Chargers, improve. Makaraang buksan ang preseason ng back-to-back na pagkatalo ng Signal at Creamline. Ang Thunderbells sa kabilang panig ay nakuha ang kanilang unang talo. Pinangunahan ni Greth Soltones ang Akari kung saan nakalikom ito ng 23 puntos, 11 excellent digs at 9 na excellent receptions. Sa naunang laban, binuksan ng Charity Go ang On Tour sa pamagitan ng 20-25, 25-23, 25-12, 25-12 panalo kontra Capital One. Nanguna si Ces Robles sa narehistro nitong 17 puntos at 9 na excellent digs, habang ang rookies na sina Baby Jean Soreño at Rene Peñafiel ay nagdagdag ng 15 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, masusubaybayan naman natin ang Balitang Artista makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik pong muli ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Artista. Hindi makapaniwala ang kapuso actress content creator na si Mika Salamanca at kapamilya actor na si Brent Manalo matapos silang tanghalin bilang kauna-unahang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Big Winner Duo. Nitong Sabado, July 5 matapos ang mahigit 3 buwan na pananatili sa loob ng bahay ni Kuya ay tuluyan ng lumabas at pinangalanan ang mga nagwaging Big Four sa ginanap na Big Night sa New Frontier Theater. Quote and unquote, totoo ba to? Totoo ba to? Totoo? Oh my gosh, Brent! Oh my gosh, Brent! Big winner, Lord! Tuyan ang tumitiling sigaw ni Mika matapos ang anunsyong sila ang nagwaging Big Winner Duo. Tila speechless naman si Brent at naiiyak habang pinoproseso ang natinig na kanilang pagkapanalo. Dumagundong nga ang buong venue habang hinihirang ang Breka bilang pinakaunang Big Winner Duo ng kauna-unahang Celebrity Collab Edition. Kitang-kita naman ang saya at ang pagka-proud ng mga magulang ng kapuso at kapamilya artists sa achievement ng kanilang mga anak. Quote and unquote, sa totoo lang, hindi ko po alam ang sasabihin kasi hindi po sapat ang salitang masaya ako, mahal ko kayo, at salamat po kasi hindi po noon ma-explain ang nararamdaman ko ngayon. Yan ang naiiyak na sabi ni Mika. Dagdag pa niya, quote and unquote, para po sa inyo lahat
ito para sa pamilya ko, para sa mga nagmamahal at para sa aming dalawa ni Brent. Say naman ni Brent, quote and unquote, gusto ko lang sabihin na basta puso ang panlaban, anything is possible, God is good, thank you po. Samantala, hinirang naman bilang first big placer ang tambalang Rawi o sina Ralph De Leon at Will Ashley. Second big placer naman ang Chares na sina Charlie Fleming at Isnir Ronolio. At third big placer naman ang Asver o sina AZ Martinez at River Joseph. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagsalita naman ang aktor na si Jameson Blake tungkol sa kung ano ang namamagitan sa kanila ng kapuso star na si Barbie Forteza. Maraming netizens ang curious kung ano ang namamagitan sa kanilang dalawa matapos ang mga sunod-sunod na pag-viral ng interaction nila together. Sa pinakahuling episode ng Showbiz Update ng kilalang talent manager na si OG Diaz ay diretsahang tinanong ng talent manager si Jameson kung ano ba talaga ang meron sa kanila ni Barbie. Tumugon naman ng aktor sa pamagitan ng isang text message. Paliwanag nga niya, quote and unquote, honestly, we are not together. The reason why nahuli kami holding hands kasi ang daming tao nung nagpa-picture sa kanya. Aniya, inalalayan lamang niya si Barbie dahil baka dumugin na ang aktres. Pagpapatuloy ni Jameson, quote and unquote, I was just assisting her palabas. Gets ko naman people will think different. Kumbaga, crowd control ako that time. Inalalayan ko lang si Barbie. Kaya naman sinabihan ni OG ang mga netizen, wag nang bigyan ng mali siya ang friendship ng dalawa. Matatandang unang inintriga ng netizen sina Jameson at Barbie matapos silang makitang sweet at malapit sa naganap na lights camera run o takbo para sa pelikulang Pilipino noong Mayo 11. Mas lalo pang umingay ang pang-intriga sa dalawa matapos silang maispatang magkahawak kamay nang may magpa-picture sa kanila sa isang fun run. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, aminado ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban na noon pa man ay naisa niyang pasukin ang pagteteatro. Sa kanyang Instagram page ay nagbalik tanaw ang aktres sa kanyang ilang taon bilang aktres. Quote and unquote, 32 years na pala ako sa industriya. Pero alam talaga ni Lord kung ano ang laman ng puso mo, lalo na kapag pinagkalat mo sa mga friends mo, katulad ni Direk at Andoy R. 1973 na palagi kong sinasabihan na gusto ko talagang magteatro. Yan ang panimula ni Angge. Aniya, may offer sa kanya noon pa na mga dula, ngunit hindi pa niya ito sinubukan dahil hindi pa siya ready. Pagpapatuloy ni Angelica, quote and unquote, 2 dula ang tinanggihan ko bago mangyari ito, wala pa akong lakas ng loob noon. Mula nang mabasa ko ang dula ni Sir at Muchado about Ryan, hindi maalis sa isip ko ang mensahe. Naisip ni Angelica na dahil maganda ang material at mensahe ng dula ay maaari itong makatulong sa kanyang pagluluksa sa pagkawala ng ina. Quote and unquote, kasama na din ang pangungulila ko sa mama ko na hindi man lang nagpaalaga. Naisip kong baka magamit ko ang material para maitawid ko pa ang pagluluksa, hindi naman ako nagkamali. Kasama ng pangarap material, napakahusay na bumubuo ng entablado, nagkaroon ako ng bagong respeto sa sining. Yan ang pagbabahagi ni Angelica. Nagpaabot naman ng pasalamat ang aktres sa lahat ng mga taong gumanap at sumuporta sa kanyang pagpasok sa pagteteatro. Quote and unquote, maraming salamat sa gabay, Direk at Tony Go _ at Nanay Piwi O'Hara. Sa lahat ng kaibigan na nagbigay ng oras at suporta, hindi ko kayo makakalimutan. Mabuhay ang sining, maligayang pagbati, VLF, 20 years
untried, untested, unstaged plays. Hanggang sa muling paghaharap, yan ang say pa ni Angelica. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating mga segmento para sa araw na ito. Ito po si Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph Vicente. Yan po ang ating showbiz balita. Yan po ang kabuuan ng ating programa, Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel, at Leo Magbayo sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.